Sa isang maliit na baryo sa tabi ng dagat, araw-araw nangingisda si Ramon. Isang mabuting mangingisda na simple lang ang pamumuhay. Habang naghahagis ng lambat, narinig ni Ramon ang isang kakaibang awitin mula sa ilalim ng tubig. Malambing at misteryoso, mula sa alon, lumitaw ang isang sirena na nagngangalang Lira. May buntot na kumikislap na parang bahaghari. Natigilan si Ramon sa takot, ngunit namangha rin sa ganda ni Lira. Inalok ni Lira si Ramon ng perlas kapalit ng isang simpleng pabor. Huwag na siyang mangisda sa sagradong bahagi ng dagat. Tinanggap ni Ramon ang alok at nangakong igagalang ang dagat. Nang sumunod na araw, biglang dumami ang huli ni Ramon. Naging masagana ang buhay niya. Nagsimulang mainggit ang ibang mangingisda at tinanong kung ano ang sikreto ni Ramon. Dahil sa pangungulit ng mga kapitbahay, dinala ni Ramon ang ilan sa kanila sa sagradong bahagi ng dagat. Nilabag niya ang pangako. Biglang lumakas ang alon, nagdilim ang kalangitan at nagalit si Lira. Nilamon ng malakas na alon ng bangka at tuluyang nalunod si Ramon. Sa ilalim ng dagat, binuhay ni Lira si Ramon sa tulong ng mahiwagang perlas. Sa huling sandali, humingi ng tawad si Ramon at pinatawad siya ni Lira. Nagising si Ramon sa dalampasigan, buhay pa, ngunit wala na si Lira. Mula noon, hindi na siya nangingisda sa sagradong dagat at tinuruan ang mga bata tungkol sa paggalang sa kalikasan. Isang araw, nakita niya sa buhangin ang isang kumikislap na perlas, alaala ni Lira. Tuwing hapon, naririnig pa rin ni Ramon ang awitin ni Lira sa hangin. Lumipas ang mga taon, itinuro ng mga anak ni Ramon ang kwento ng sirena sa mga kabataan bilang babala at inspirasyon. Ang dagat ay buhay, kapag minahal mo ito, babalik ang biyaya. Ngunit kapag nilapastangan, ang alon ay maghihiganti.